Bakit ba natin pinagdiriwang ang araw na ito ng dedication of the Basilica of St. John the Lateran? Ano ba ang kaugnayan o relasyon natin sa simbahang ito? Ay marami po. Ang St. John the Lateran ay ang pinaka-mother church ng lahat ng simbahang Katolika sa buong daigdig. Kasi ito yung katedral ng Diocese of Rome. Hindi naman po ang St. Peter's Basilica. Ayon sa tradisyon kasi natin sa Catholic Church, ang pwede lang na ma-elect bilang Santo Papa ay ang sino mang mapili at maluklok bilang bishop ng Diocese of Rome. Kaya nga kapag nagmimisa ang kahit na sinong pari na Katoliko, saan mang panig at sulok ng mundo, pagdating sa dako ng Eucharistic prayer, kailangan banggitin niya ang pangalan ng kasalukuyang Santo Papa at ang pangalan ng kasalukuyang obispo ng diocese kung saan siya nagmimisa. Kasi ang bishop ang simbolo ng pagkakaisa ng lahat ng parokya sa isang diocese. Pero ang Santo Papa ay ang simbolo ng pagkakaisa ng lahat ng diocese sa buong mundo. Kaya pag sa Roma kami nagmimisa, kailangan naming sabihin ng ganito: alalahanin mo po, Panginoon, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, kasama ang aming Santo Papa at Obispo na si Francisco. Sa Rome lang namin sinasabi yon. Kasi ang Obispo ng Roma ay siya ring Santo Papa. Kaya nga siya Santo Papa dahil Obispo siya ng Roma. At ang katedral ng Diocese of Rome, tulad ng nabanggit ko na, ay walang iba kundi ang Basilica of St. John the Lateran. Hindi kasi ganong alam ito ng marami. Kahit yung mga nagpipilgrimage sa Roma, dahil madalas nilang nakikita ang Santo Papa doon sa St. Peter's Basilica, akala nila yun na yung katedral. Hindi pala. Ang katedral ay ang St. John the Lateran na pinagdiriwang natin sa araw na ito. St. John the Lateran. Ito ba yung templo na tinutukoy ng ating tatlong pagbasa sa araw na ito? Hindi rin ho. Narinig natin sa gospel reading na matapos na palayasin ni Jesus yung mga nangangalakal sa templo, tinanong daw siya kung anong palatandaan, ano bang tanda ang pwede niyang ibigay bilang propeta na meron siyang karapatan na gawin o sabihin ang ginagawa at sinasabi niya. At ang sinagot ni Jesus ganito: wasakin man ninyo ang templong ito, itatayo ko siyang muli sa loob ng 3 araw. Kaya nag-react nga sila Sabi nila, 46 years naming tinayo yung templong to, tapos 3 days mo lang siyang itatayong muli. Ang sabi naman ng manunulat, hindi nila alam na ang tinutukoy na templo ni Jesus ay hindi na ang templong bato, kundi ang templo ng kanyang sariling katawan. Ito ang bagong templo na itatayo niya sa pamamagitan ng kanyang resurrection o muling pagkabuhay. Kung yun ang templo, nasaan siya? Nasaan ang templong ito ngayon? Well, siyempre, unang sagot, nasa langit. Dahil matapos na siya'y muling nabuhay, saan ba siya nagpunta? Umakyat siya sa langit at naluklok sa kanan ng Ama. Pero pangalawang sagot, nandito rin sa lupa.
Dahil ang kasunod ng pag-akyat niya sa langit ay ang pagbaba naman ng Espiritu Santo upang sa pamamagitan ng pagtitipon ng kanyang mga alagad, tayo yon, mga alagad at sugo, ay mabuo na muli ang buhay na katawan ni Kristo sa simbahan. Di ba? Madalas nating marinig sa gospel, where 2 or 3 are gathered together in my name, there I am in the midst of them. Kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa ngalan ni Jesus, naroon siya. Naroon ang buhay na templo. Ibig sabihin, ang banal na templo ng muling nabuhay na katawan ni Kristo ay naririto pa rin sa lupa. Patuloy na nagpapaagos ng grasya, ng biyayang siksik, liglig at umaapaw na nagbibigay buhay sa mundo. At ito ang ating misyon. Wala naman tayong ibang misyon, kundi ang misyon ng Panginoong Hesukristo.